1 Timothy chapter 4, verses 6 to 11. If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrines that you have followed. 7. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. For a while, bodily training is of some value. Godliness is a value in every way, as its whole promise for the present life and also for the life to come. 9. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. For this end, we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. The true measure of success. Iba-iba ang pananaw o perspective ng mga tao patungkol sa success. Kapag napag-aral mo yung mga anak mo, nakapag-work sila ng maayos, at dumating na nabili nila o nakuha nila yung mga bagay na nandito sa lupa, yun yung meaning ng success. Pag may pera ka, marami kang naipon, may mga sasakyan ka, o property, o tayo ay may mga naiwan na mga pamana sa ating mga anak. Kaya yun ang definition ng mundo sa success. Pero, iba yung definition ng Biblia patungkol sa success. At bilang magulang, paano natin masabi na naging successful tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak? According to Dr. Lane Duguid, sabi niya, my only hope and boast rests not in my faithfulness, but in the fact that whether I am rich or poor, prominent or obscure, weak or strong, my faithful Savior has loved me and has given Himself for me. Kaya makita natin, ang mga tao sobrang busy. Wala na silang time para gawin o pumunta ng church o gawin itong mga bagay na magpapalago sa atin spiritually. At makita natin na nagiging habit na ito ng mga tao. At tingnan natin kung saan tayo patutungo sa buhay na pinupursu natin. From the study of the Old and the New Testament, it may be concluded that genuine spiritual success and real living are found in a threefold key. Number 1, a faithful obedience to the Lord and His will. Ang definition pala ng pagiging successful na tao ay ang pagsunod sa ating Diyos at sa Kanyang kalooban. In 2 Peter chapter 2, verse 5, if He did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when He brought a flood upon the world of the ungodly. Marami ba ang naligtas sa panahon ni Noah? May mga nakinig ba? Sa tagal ng panahon na inuutusan ng Diyos na magsabi si Noah patungkol sa katotohanan, walang nakikinig. At nakikita natin na nauulit-ulit ito sa mga generation at generation pa. Sa dami ng mga tao, isang pamilya lang ang nakinig at naligtas. Buti pa nga yung mga hayop. Meron pa doon mga na-preserve o nabuhay. Kaya makita natin ang paglilingkod sa Panginoon ay faithfulness. Regardless kung sinong makinig sa inyo, regardless kung ano ang magiging resulta nito, iniiwan natin yan sa kamay
ng Diyos. Ang mahalaga sa atin, ang sinasabi diyan, sumunod tayo sa Kanya, maging faithful tayo, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Jeremiah 7:23, "But this command I give them, obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the way that I command you, that I may be well with you." Pero, sa ngayon, ang success ng lahat ay minimeasure natin sa standard ng mundo. Makita natin na in the book of Jeremiah, walang nakikinig sa kanya. Kagaya ni Noah, walang nakikinig. Even in the life of Jesus Christ. John 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day." Kaya tayo, kailangan natin mag-endure. Kailangan natin maging faithful regardless of the result. Iba yung measurement ng mundo, iba ang measurement ng Diyos. Isa sa mga article na babasa ko, na isinulat ng General Superintendent o dating Secretary ng Assemblies of God World sa Missouri, na 2045, idodominate na ng AI even ng simbahan. And we should be aware ng mga ginagawa natin. Hindi na tayo magbabasa ng Biblia. Even now, hindi na tayo nagdadala ng Biblia. Mga cellphone na lang ang hawak-hawak natin. Hindi na natin pinapahalagahan ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pagbibitbit ito at mahalin natin ito, basahin natin ito dahil ito ang magbibigay ng kaliwanagan sa ating buhay. Buti pa yung cellphone, di natin mabitawan. Pero darating ang panahon na lahat tayo ay susulit sa ating Diyos. Kaya makita natin na ibang standard ng Diyos. Wala tayong kapangyarihan upang ang mga tao ay i-drag. Kung pilitin, ang gawin natin, manalangin, evangelize, sabihin natin yung gospel, yung kabutihan ng Diyos, nararanasan natin. Then, ang Diyos ang bahala sa resulta na gagawin niya para sa atin. Tingnan natin ang sinasabi ni Dr. John. Ang sinasabi ni John, "Christ took the judgment for those who believe. For those who do not believe, they will take their own judgment. And the wrath of God awaits them." Kaya, kahit ano magiging resulta ng ating ginagawa, binibigay natin ito sa ating Panginoon. Alam ninyo ang ginawa ni Kristo 2,000 years ago. Darating ang panahon na makakasama natin siya. Pero yung mga taong lulukuhin ng Biblia, lulukuhin ng salita ng Diyos, the wrath of God awaits them. And for those who do not believe, they will take their own judgment. Kaya sabi dyan ni Costin, God's highest purpose is not to make me happy o maging healthy at maging mayaman o wealthy. Pero hindi masama ang naghahangad ng mga bagay na pinaghihirapan mo dahil binibigay naman ng Diyos yun. Ang mahalaga lang, huwag kang maging gahaman. Ang mahalaga, binibigay natin ito sa glory ng Panginoon. Ang lahat na create ng Diyos sa Genesis ay mabuti. Naging masama yan nung nagsimula ang tinatawag na the fall of man. Ano talaga ang purpose natin sa buhay? Is to give Him glory! Yun talaga ang purpose natin na create tayo ng Diyos, sumunod sa Kanyang kalooban, at bigyan natin ng karangalan ang Diyos sa buhay natin.